pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo hindi na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Hanggang dumating sa buhay ko si Celso, na isang dating OFW. Kagagaling lang ni Celso noon sa Saudi. Madalas siyang maging customer namin sa bar. Kung minsan ay mag-isa siyang umiinom at kumakanta sa videoke ng mga malulungkot na kanta. Hanggang sa isang araw na nakakwentuhan ko siya. Ikakasal na raw pala siya dapat sa kanyang girlfriend pero sa kasawi ang palad daw ay pag uwi niya dito galing ng Saudi ay mayroon na palang ibang boyfriend ang babaeng inibig niya ng 5 taon. Masakit kay Celso ang pagtataksil sa kanya ng kanyang nobya na siyang naging dahilan kung bakit madalas na ninanais ni Celso ang makalimot sa pamamagitan ng pag-inom sa beer house kung saan ako nagtatrabaho. Ang beer house na yun, papadudot, ay bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pero ako'y maaga umuwi. Alas 10 ng gabi ako umuwi at alas 10 ng umaga ako pumapasok. Inunawa din kasi ako ng boss ko dahil sa pagkakaroon ko ng anak at mga magulang na may edad na. Kaya kung minsan ay pagpasok ko ng umaga ay ibabalita na sa akin ng mga katrabaho ko na hinahanap daw ako ni Celso kapag ganung nakauwi na ako. Hanggang sa inagahanan ni Celso ang pagpunta sa beer house upang makita daw ako. Dahil doon ay naging close kami ni Celso hanggang sa naghayag na siya ng pag-ibig. Nakaramdam din ako ng pag-ibig at pagtitiwala kay Celso dahil naisip ko noon na siya ay nakaranas din ng sakit dahil sa kagagawa ng dati niyang nobya. Nagtiwala ako sa kanya kaya tinanggap ko naman ang kanyang pag-ibig doon mismo sa beer house. Nasa aktong hinahagkan ni Celso ang kamay ko noong may makita ako na isang mukha sa labas ng bintana. Namimilog ang mga mata ng mukhang yon na matamang pinapanood ang ginagawa ni Celso sa akin. Si Shock na nasa bintana. Agad akong tumayo, lumabas upang kausapin siya. Inisip ko noon na baka may masamang nangyari sa bahay niya kaya siya nagpunta pero paglabas ko ay nakita ko na malayo na si Shock. May bahagyang pait sa puso ko noong maisip kong hindi dapat nakita ni Shock ang ginawa sa akin ni Celso. Naging maligaya naman kami ni Celso at hindi ko na kailangang magmalinis sa pagsasabing may nangyari na rin sa amin. Siya ang tumighaw sa matagal ko ng pagkauhaw sa pag-ibig. Ipinagkaloob ko ang aking pagkababae sa kanya na hindi naman na rin malinis dahil nga sa nagkaanak na ako. Naroon ang pangako noon ni Celso na pakakasalan niya ako at tatanggapin niya na parang sarili niyang anak ang aking anak. At sinasuggest na rin niya noon na umalis na ako sa aking trabaho. Pero hindi ko naman sinunod dahil sayang ang kikitain ko. Isa pa, hindi pa naman kami mag-asawa. Pero sa totoo lang, nasa akin noon ang kasabikan na mag-asawang muli. Dahil tumatanda na talaga ang mga magulang ko. At hindi ko maisip ang mangyayari sa akin kung dadalawa lang kami ng anak ko. Minsan nga siguro sa loob ng isang buwan noon ay wala sila mama at papa. Sinusundo sila ng kuya ko sa Bulacan. Mabuti na lang at bakasyon noon kaya si Shock ang nag-aalaga sa anak ko at siya pa naming kasama sa bahay kapag gabi. Katatapos lang ni Shock ng elementarya noon at na-late pa ang graduation gift ko sa kanya dahil naibigay ko na yun sa araw ng Lunes.
Biyernes ang graduation nila. May comment pa si Shaq noon nung ibigay ko sa kanya ang regalo ko. Dapat ibinili mo na lang ng gamit o pagkain ni JB ang pinambili mo dito. Sabi niya. Napatunga nga pa ako dahil sa tono ng pananalita niyang para talagang matanda na. Siyempre kailangan mo ng gift kasi graduation mo naman. Sabi ko. Hindi ko kailangan to. Kiss lang, ayos na sa akin. Sabi niya. Kiss? Di sige, para wala ka namang masabi, ikikiss na lang kita. Sabi ko naman saka ako gagawa ng walang mali siyang halik sa pisngi. Pero gusto naman niya ang sinasalubong niya sa akin. Ano yan? Tanong ko. Di ba, hahalikan mo ako? Tanong niya. Bakit ka nakanguso? Sa pisngi lang kita hahalikan. Sabi ko. Pisngi? Walang kwenta kapag pisngi. Ano ako? Friend mo? Dito ko gusto sa bibig. Sabi pa niya. Pinagbigyan ko na lang siya pero dampi lang at wala namang mali siya. Pero ibang-iba ang anyo ni Shaq noong matapos ko siyang halikan. Parang may kung anong mensahe sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Pero kinikilabutan ako. Okay na yun ha? Tanong ko pa dahil nanonood sa amin ang anak ko. Mahal kita. Ganito ang sagot niya. Ano ka mo? Tanong ko dahil parang nabingi ako sa sinabi niyang mahal niya ako. Wala. Sagot niya saka mabilis na tinungo ang kusina. Pero dinig na dinig ko ang pagkanta-kanta niya na kanyang paboritong kantang Walang Kapalit. Noon ay may kakaiba siyang sigla at saya. Napangiti na lang ako dahil para talaga siyang binatang nakatikim na lang ng halik. At kay ligaya na at ramdam na ramdam ko ang ligaya at sigla niya sa kanyang malakas na pagkanta. Huwag magtaka kung ako ay Nasa Bulacan pa rin sina Mama at Papa noong mapansin ko ang panlalamig sa akin ni Celso at ang bali-balitang dinadalaw daw ulit niya ang ex-girlfriend niya. Ewan ko naman kung bakit noong hapong iyon ay masyado akong apektado sa mga narinig ko. Noong may mga customer na mga kakilala ko rin ay nakaramdam ako ng kagustuhang malasing din kaya nakipag-inuman ako sa kanila. Lasing ako noong umuwi ako at kinailangan pang ihatid ako ng isang kaibigan ko. Nagsuka pa ako sa lumang tulay. Yung tulay na shortcut papunta sa amin. Ang tulay na yun ay hindi naman dinadaanan ng sasakyan pero pwede pang daanan ng tao. Mag-aalas naman noong makauwi ako at si Shaq ang nagbukas ng pinto. Bakit ngayon ka lang? Malakas niyang tanong. Hindi ko sinagot. Lasing ka, Jillian? Tanong niya ulit. Napatitig ako sa kanya. Masakit kasi sa tenga kapag tinatawag niya ako sa pangalan ko lang. To think na 11 taon ang tanda ko sa kanya. Bakit ka naglalasing? Sita niya. Ano bang pakialam mo? Asar na sagot ko. Wala. Pero hindi mo man lang ba naisip ang anak mo? Kung kumain na kami? Sardinas lang ang inulam namin. Sabi niya. Okay na yun. At least kumain kayo. Sagot ko sa kahumilata ng sofa.